God's grace po nakatayo ako dito sa harapan niyo. Kung hindi niyo lang alam, nanginginig ako. Kanina pa ako nanlalamig. Pero because of God's grace, Amen. kakayanin ko pong makatayo. But God will give us the words and wisdom. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa kaninang umaga, nag-prayer kaninang umaga, ang mga babae daw is specially made daw talaga ng Panginoon. Special daw tayo mga kababaihan. Dahil ang mga lalaki, ito galing kay Pastor Rudy to kanina. Sabi na, ginawa daw sila ng Panginoon through clay. Nagmold ang Panginoon, inihipan sila, nagkaroon sila ng buhay. Pero ang mga babae is come from the tadyang ba? Tawag doon, tadyang ng lalaki. So that's why it makes us very special. Kaya tayo, mga babae, special tayong ginawa ng Panginoon, may special needs tayo. Di ba? Tama ba yun? Amen. Tama. May special heart tayo, kaya natin na gagawa na nagkaroon tayo ng special needs kasi napangasawa natin ang mga asawa natin. Kaya kailangan, intindihin nyo, kasi mga babae daw minsan, masaya na, umiiyak pa. Nalulungkot, umiiyak naman. Dahil nga daw, specially made talaga ng Panginoon. Hindi daw kasi kami plastic. Oh my gosh. Diba? Oh my gosh, Ganun oh my sabi, gosh. diba? Dahil hindi ang mga babae plastic, kaya ganun. Diba? Amen. Hallelujah. Kaya mga kababaihan, alam ko, halos lahat sa atin, mahilig sa teleserye ba yun? Teleserye. Teleserye, ganun. O, diba? Mahilig sa drama. DJ nga daw pagka umiiyak sa drama, sabi daw ni Ador, kamag-anak mo siya. Hindi ka kilala na, pero naiiyak siya. Di ba? Ganun ang drama ni Ador. So, i-open ko ang preaching sa araw na ito ng isang love story. Wow. Diba? Kasi tayo love di ba? Ngayon, sa preaching na ito, tingnan ko kung sasabihin nyo sa akin kung sino ang bida, ha? May exam ka agad, no? Amen. Mahilig daw kasi tayo sa exam din pagkatapos, eh. So, dahil teleserye ng ABS-CBN, hindi pa ito lumalabas, ha? Bago lang itong, oo, bago lang ito, Kapuso ba? Teka, magubad lang ang sapatos. Sapatos lang, ha? Ngayon, ang story natin is, ang mag-asawa may dalawang anak. They come from Mindanao daw. Kasi ang Mindanao sa atin is a promised land nung araw, di ba? Yun ang tinatawag nila. Sa promised land na ito, nagkaroon ng drought sa Mindanao. Nagkaroon ng drought, wala na silang makain. So this family decided to go to Manila. Ngayon, nung dumating sila, tawagin natin si Nancy at si Sitas, ang lalaki. Nung dumating si Ate Evelyn na lang, nung dumating si Evelyn at si Sitas, na may dalawang anak, si Ruel at si Gerard, kasi nakikita ko sila dyan. Namatay si Sitas after few years. Ngayon naiwan si Evelyn at kasama ang dalawa niyang anak na si Gerard at si Roel. Ngayon nag-asawa itong dalawang Kilala ko anak yan. niya. Ang nagpangasawa niya is si Susan at si Angel. Okay. Ngayon, nung mga kalaunan na, namatay din itong si Roel at saka si Gerard. Walang swerte, no? Namatay silang lahat. So, naiwan ang dalawang babae na asawa ng anak ni Evelyn. So, siyempre, dahil namatay na sila, mga anak niya, wala na siyang kamag-anak. Hindi niya makilala masyadong mga taga-Maynila. So, she decided to go back sa Mindanao. Kasi narinig niya, mukhang maganda daw ang ani ng mga saging at saka mango sa Mindanao. So, she decided to go back. So, nung babalik siya, sabi niya, Angel,
Susan, sasama ba kayo sa akin? Kung gusto nyo, umuwi na lang kayo kasi wala na akong maipapakain sa inyo. Wala na akong kabuhayan. So, nung bumalik niya, sabi ng ganun, babalik na sila. Sabi ni Angel, ayoko na lang sumama sa'yo. Mas gusto ko dito sa Maynila. So, it's only Susan and Evelyn went back to Mindanao. So, nung nandun sila sa Mindanao, syempre, mahirap ang buhay. May anihan na rin. So, nag-ani. Namumulot na lang sila ng mga nahuhulog na bunga ng mangga. Tsaka lang ibibenta ito ni Susan. So, nung binubenta ni Susan, ang may-ari pala nung manggahan, ang pangalan, si Carding. Ngayon itong si Carding, mayaman siya. Okay? Nung mayaman siya, pinahayaan niya lang, sabi niya ng ganun. Sino ba ito? Sabi niya doon sa tauhanan, sino tong bagong salta na ito na na namumulot ng mga Mangga. na huhulog na Mangga. mangga. Sabi niya ng ganun. Love at first sight pala itong si Carding kay Susan. Diba? Sa teleserye ganun yan, diba? Usually may love at first sight. Ngayon, nung love at first sight pala siya. Pero hinahayaan niya lang, sabi niya sa mga tauhan niya, hayaan niyo lang siyang mamulot. Hulugan niyo pa ng medyo malalaki-laki. Diba? Ganon. Di, umuwi itong si Susan, dala-dala. Natutuwa naman itong si Evelyn dahil may dala-dala siyang mga maraming mangga, may maibibenta sila, may makain sila. Sabi niya ng ganon, Evelyn, Susan, saan ka namulot? Takot si Evelyn, baka mamaya kung saan-saan siya namumulot ng di ba? Sabi niya, hindi, doon lang ako kay Carding na manggahan. Sabi niya, okay, magstay ka na lang doon dahil si Carding ay kamag-anak ng asawa kong si Sitas. Sabi niya ng ganun, di ba? Ngayon, nung isang araw, sabi ng ganun ni Evelyn kay Susan, Susan, palagay ko, akitin mo kasi may gusto naman yan sa'yo si Carding, akitin mo para mapangasawa mo. At yung ibang kalahati, yung may mga lupa na lupa na dati naming inaari, mapupunta din sa kanya. Ngayon, dahil sa love story, parating may kontrabida, di ba? Ito na. Itong si Rudy, yun pala ang pinagsanlaan ng lupa ni Sitas nung araw. Di ba? Dahil ito si Sitas, mayaman din pinagsanlaan niya ng lupa. Ngayon, itong si Rudy, sabi niya, hindi po pwedeng ibigay ko ang lupa para lang kay Ricardo na mababalik kay Evelyn ang lupa. Ngayon, ang sabi niya ng ganon, itong si Ricardo, matalino ito. Hindi lang halata, pero matalino siya. Diba? Ganon, sabi niya ng ganon, hindi. Dadalhin ko ito sa lawyer ko. Tinawag si Sonia. Hindi kasama si Sonia. Tinawag si injury lawyer tuloy. Sabi ng gano'n inano ang lawyer, sabi niya ng gano'n, magpulong tayo. Kasama pala doon sa pagsanla ng lupa, kay Rudy, ang lupa ni Sitas, nakalagay pala doon sa kasulatan na pagka binawi ni Sitas ang lupa o kamag-anak, ang mga anak ni Sitas, is mapapangasawa niya yung asawa ng anak ni Sitas. So, in other words, if they're going to re-own the land of Sitas, they have to marry Susan. Diba? So, ganun ang nangyari. Ngayon, ang sabi ni Rudy, may asawa na ako dadalawahin ko pa yung asawa ko, marami na akong mapapakain. Yung lupa na yun, hindi na maano sa akin. Hindi na ako yayaman. So, sabi niya, ikaw na lang, Ricardo. Sabi niya ng ganun. Naging Ricardo Ikaw na lang, sabi niya ng ganun. Kasi magbabayad pa ako ng lawyer sa'yo So, in other words, napangasawa ni Ricardo si Susan. At napunta ang lupa sa naging anak ni Susan. So, yun ang kwento natin sa bagong teleserye na pinamagatang Ang lupa. ang mangga. Ang namulot ng mangga. Na pagka binato ang mangga, mahuhulog talaga. Diba? Yun po.
Alam niyo po ba na ang story na yan ay nasa Bible? Amen. Alam niyo po lang ang love story na kinuwento ko sa inyo belongs to the Bible. Mm. Ngayon, mga kapatid, alam niyo ba kung saan niyo matatagpuan Si Ruth. ang book na yan? Ruth. Si Ruth. Sa Ruth. Tingnan mo si Ate Susan, alam na alam mo yung Principal. main character siya, kaya nga pinili ko siya eh. Nakatingin kasi siya, alam ko po, sabi niya ng gano'n. So, yan po that's the short love story in the Bible na hindi masyadong nalalaman ng iba, pero it is a good example para sa ang buhay nila ay magiging good example. So, sa tingin niyo, sino kaya ang bida doon? Si Susan. Si Principal Susan. Malaki kasi ang talent fee niya. Amen. Hallelujah. So let us open our Bible. Dahil tapos na po ang ating preaching, let us open our Bible sa Ruth 1 to 17. Magulo yata. Magulya. Hindi matanggap. Okay, amen. Long ago, in the days before Israel had a king, there was a family in the land. So a man named Elimelech, who belonged to the clan of Ephrath, and who lived in Bethlehem in Judah, went with his wife Naomi and their two sons Mahlon and Chilion to live for a while in the country of Moab. While they were living there, Elimelech died, and Naomi was left alone with her two sons, who married Moabite women, Oprah and Ruth. About 10 years later, Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left all alone without husband or son. Sometime later, Naomi heard that the Lord had blessed his people by giving them good crops. So she got ready to leave Moab with her daughters-in-law. They started out together to go back to Judah, but on the way she said to them, "Go back home and stay with your mother. May the Lord be as good to you as you have been good to me and to those who have died. And may the Lord make it possible for each of you to marry again and have a home." So Naomi kissed them goodbye, but they started crying and said to them, "No, we will go with you to your people. You must go back, my daughters." Naomi answered, "Why do you want to come with me? Do you think I would have sons again to marry you? Go back home, for I am too old to get married again, even if I thought there'd still be hope. So got married tonight and had sons. Would you wait until they had grown up? Would they keep you from marrying someone else? No, my daughters, you know that is impossible. The Lord has turned against me, and I feel very sorry for you." Again, they started crying. Then Oprah kissed her mother-in-law goodbye and went back home, but Ruth held on to her. So Naomi said to her, "Ruth, your sister-in-law has gone back to her people and to her God. Go back home with her." Ruth answered, "Don't ask me to leave you. Let me go with you. Where you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your gods will be my gods. Wherever you die, I will die, and that is where I will be buried. May the Lord worst punishment come upon me if I let anything but death separate me from you." Amen. Napakagandang declaration ni Ruth, ano? Sabi niya doon sa 16, nabasa niyo, "Don't ask me to leave you. Let me go with you. Wherever you go, I will go.
Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your gods will be my God. Hallelujah. Is that our declaration for this morning? Hallelujah. Let us bow our heads. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for these words that you are going to give us this morning, O Lord. Hide me, O God, in your presence. Let your words, O God, be my words, O God. Let your guidance be my guidance, O God. Let your wisdom be my wisdom, O Lord. Give us, O God, the heart that is going to listen to your words this morning. And I ask, O God, that you will continue to give me, O Lord, as I speak today, O God, this morning. Let your words, O God, let my words that come out in my mouth, O God, will the words of truth from your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Pasensya na lang kung ang medyo nanginginig ang boses ko. Kasi mahirap kasi talagang tumayo. Mahirap magdala ng mensahe ng Panginoon. Nung nagme-meditate nga ako, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ng Panginoon, meditate kita ng salita ko dahil it's not just to bring my words para sa mga kababaihan at sa mga nandito ngayong umagang ito, but also for you to learn the Word of God. So, ang lesson na ito is not just for me, for you, kung hindi ito po ay madadala din natin sa paglabas natin sa umagang ito sa simbahan. Amen. Amen. So, according sa story natin kaninang love story natin, dahil medyo mahaba-haba, matagal na akong hindi nakapagsalita, so pwede bang, okay lang ba sa inyo mga 3 oras tayo dito? No. Kasi ano to eh, teleserye to eh. Marathon to ng teleserye, introduction pa lang. Amen. So, ito nga sabi, di ba kanina, ang ang story natin kanina. Welcome to Sister Jonah. Nanalo ang kaso. ang ano namin kanina is teleserye na parang buhay ni Ruth. Amen. So, sa buhay na ito, sa buhay ni Ruth, ang bida sa teleserye natin, ang supporting actress is Naomi, ang kanyang mother-in-law. Sa may mga binata na mga anak, this is for you as well, just in case na magkaroon kayo ng daughter-in-law. Ito din ay makukuha na madadala natin. We will learn lessons from here to ma-encourage natin kung sino man ang magpapangasawa ng mga anak natin. Si Ate Susan siguro is experiencing this na may daughter-in-law ka na ate, di ba? Dalawa na. Si Ate, wala pa. May mga lalaki dito, di ba? So, we will learn from the life of Ruth and from the life of Naomi, especially para kay Naomi. So, ang sabi nga dun now as we glaze into the story of Ruth, we find that it is really the story of the mother, a woman who influenced and changed the course of history, like the mother who hides in the background so that her children can stand out. Naomi became the supporting actress in this drama. From the time of Judges, each act in the story display for us the character of Naomi and how she influenced Ruth in believing the living God. Alam niyo ba yung story nila? Si Elimelech is one of the elders or he is one of the council nung mga panahon ng Judges. Nung time ng Judges is wala pang king ang Israel. Sila lang yung mga parang mga mataas na tao. So at that time, na umalis sila from Bethlehem. Bethlehem was experiencing, or Judea was experiencing famine.
drought or may mga war that causes na wala silang makain. So they decided na si Elimelech na umalis sila sa Judea at pumunta sila sa Moab. Ang Moab at those days nung unang panahon is sinasabi ng Panginoon na you cannot mingle with Moabites because Moabites are not believing in the living God. They are practicing Pagan, parang pagan. mga witchcraft, they're practicing idols, they're practicing they're worshiping gods, mga ginagawang mga gods lang. So they don't believe in Jehovah, they don't believe in the living God. So that's why may warning ang Panginoon na dapat hindi kayo pumunta doon sa kanila. But Elimelech being elder is so that his family magkaroon ng magandang buhay. Yun ang inisip niya na makakain sila doon, magiging maganda ang buhay nila. Which is they went to the foreign lands. So, ngayon, dahil minsan may mga decision tayo na gagawa sa buhay natin without consulting God, we suffer the consequences. Tama po ba? Amen. So, Elimelech suffered consequences. He died in that land. And after that, ang dalawa niya ring anak. But what we look at this is, what is the good thing that happened sa buhay ni Naomi? Because of those trials na nangyari. Namatay man yung mga anak niya, but she had 2 daughter-in-laws. Ngayon, Moabites din yung daughter-in-laws niya. Ibig sabihin, yung mga Moabites na yon is they also lumaki sila na nag-worship din ng mga idols. Pero ito ang titingnan natin bilang isang Kristiyano. Lahat naman na nasa paligid natin is the same, di ba? Pero bilang isang Kristiyano, ano ba ang karakter natin? Tayo ba tinitingnan nila na, ay, yung bait-bait mo, tapos pagka sa labas ka ng simbahan, masungit ka? Di ba? So they look at our life. It's the same thing that is happening before sa buhay nila ni Naomi. Di ba? Kasi ang reputation natin is stamp yan para sa mga tao kung paano natin sila madadala at makilala nilang Panginoon. Sabi nga sa Bible we are the salt and the light of this world. Kung ang reputation natin or we loses our saltiness, sa mga salt nga daw, masira natin ang saltiness natin, hindi tayo makahikayat ng mga tao na madala natin sa Panginoon. Not just only in church, but to ni-introduce natin ang Panginoon sa buhay nila. So, it is very important, ang karakter natin, ang reputation natin, sa labas at sa loob ng simbahan, ay dapat makita ang buhay natin ay kay Kristo. So this is what happened to the life of Ruth at sa buhay ni Naomi. Naomi have a really big influence to the life of Ruth kung bakit na-declare ni Ruth, nagbigay siya ng commitment that your God will be my God. Diba? Napakalaking commitment yun, diba? Na malaking iiwanan niya yung family niya. She have to leave her own family. She have to leave her own country para lamang makasama si Ruth at mapunta sa Israelites. So let's see kung paano at kung bakit na natatak sa puso ni Ruth ang pangalan ng Panginoon. Kung bakit. It's just because of the life of Naomi. So let's see what is the influence of Naomi sa buhay ni Ruth. Sabi nga daw is, ano bang klase na babae si Naomi? Ano nga bang klaseng babae ang mga Kristiyano? Ayun ang tanong. Because Naomi is a Christian. So it's reflect to our life now. Ano nga bang klaseng babae tayo, mga Kristiyano? Si Naomi. Okay? Sabi nga daw
gumigising daw tayo sa umaga. Lahat naman ng Kristiyano o hindi Kristiyano, gumigising ng maaga, di ba? Maliban na lang kung late sila. Yeah? Sabi ng ganun. But Naomi nag-influence siya kay Ruth is a woman of faith. Okay, sabihin naman sa iba ay lahat naman may faith eh. Di ba? Pero ang faith na ba yan is napapamuhay mo? Di ba? Everyone will say, I have faith in God. But what kind of faith? Do you practice your faith? Do we practice our faith? Yun ang tanong eh. Kasi lahat naman sasabihin sa iyo eh. Bakit? Kung hindi ba ako pumupunta sa simbahan, hindi ako naniniwala na may Panginoon. Of course you do. You have faith, but do you practice? Of what faith do you have? Diba? Ngayon, anong klase ang faith na meron si Ruth? Sabi niya ng ganun. She allocate her time to God. Tayo ba mga Kristiyano? Tayo bang mga anak ng Panginoon? Do we allocate our time to God? O paggising sa umaga, hawak ang cellphone, Facebook agad. Guilty? I'm not guilty. Pag guilty, sumigaw lang sa judge. Amen. So, ito. Sabi, Ruth, she allocate her time every day to God. Paano natin ma-allocate ang time natin sa Panginoon? Ang sabi sa Psalms 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and his law doeth the meditates day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruits in his season. His leaf also shall not wither, and whosoever he doeth shall prosper. Amen. Yun pala, kailangan bago ang Facebook, salita muna ng Panginoon. Kung may Bible ka sa cellphone mo, open your Bible before any social media. Amen? Tahimik. Guilty. Amen. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagiging guilty. We can change. This is why we have this preaching this morning. Ako, pinakita din ng Panginoon. Sonia, ito ba talaga? Na-exercise mo yung faith mo. Amen. Pangalawa po, did you pray more? Maybe? Or does she pray once a day? Or, sabi nga dun sa natin kagabi, di ba? Sa Bible study natin kagabi, gumising na sa umaga, sabi daw ng Lord ay magpapasalamat na siya. Hindi pa, busy eh. Kasi malilate na eh. Nasa kotse, sabi, tumawag sana siya na i-guide ko. Busy dahil arangkada na ng kotse eh. Nakatrabaho na inaantay pa rin ni Lord na tumawag ka, magpasalamat man lang. Thank you Lord. Wala pa man din. Sabi niya, siguro pagka nag-break ito, kakain na ito, papasalamat na rin sa akin. Wala pa rin. Natapos na ang shift, walang patay. Wala, di ba? Hindi siya nahirapan. Okay lang ang shift niya. Hindi pa rin nagpasalamat. Natulog na dahil pagod na pagod. Hindi man lang, thank you Lord, dahil napagod ako. Wala man lang daw. Hanggang sa kinabukasan, nag-aantay pa rin si Lord. Huwag mo naman pantayin pa ng kinabukasan ng Panginoon. Pwede naman magpagising mo eh. Kahit na ang Panginoon ay sasabihin mo lang na thank you Lord eh. Na siya eh, alam niya na eh. If you love someone, nung nanliligaw ka Kuya Sitas, kay Kati Evelyn, hindi pa usang cellphone na malalaki nun, di ba? Yan yung paganyan-ganyan pa nun, di ba? Yung kumaganyan pa nun, di ba? Yung black coat pa nun, di ko inabot yun. Yab. Diba? Pero tinatawagan nyo, diba? Kung naliligaw kayo sa girlfriend, ay sa asawa nyo ngayon, tumatawag kayo, diba? Ay pulaling araw, sumusulat kayo, diba? Nung nasa Saudi sila, o kung saan sila, diba? Ganun din ang Panginoon.
If you have faith, tell God that God, thank you. Ginising mo ako ngayong umagang ito. That is how the Christian living is. Thanks God for everything. Diba? Sabi nga daw, everything give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Amen? We always have to humble ourselves. Panginoon yun eh, di ba? Lahat tayong Panginoon na yun, di ba? Amen. Ngayon, ano pa ba ang ginawa ni Naomi na nakita ni Ruth? Una, di ba, allocate her time. Second, nagpipray. Ang third po, although hindi masyadong nagpa-practice nito, but it is very important daw, she fasted more. Fasted. Isa yun kasi. Kasi ang pinapakita naman doon ng fasting is your humbleness. You humble yourself. Ang sabi nga doon ni Jesus Christ nung tinitempt siya, di ba? Na kumain. Anong sabi niya? God, man is not going to live by bread alone, but by the words of God. Sa isang araw na hindi ka makakain ng karne, hindi ka mamamatay. Thank you, Angel. Balik ka ulit, ha? Amen. Amen. So, yun ang sabi, fasting. Kung hindi natin masyado, matry natin na kahit na gulay lang, or you have to fast like Daniel fasting, okay lang. Pero yun kasi ang obedience ang tinitingnan ng Panginoon doon sa atin. Obedience and humbleness. Amen. Pang-apat po is reading the Bible and meditating. Sometimes, kailangan natin ng quiet time in our life. I-try po natin, being mga mami, na makita po tayo ng mga anak natin, sa mga anak lang natin makita po tayo na nagbabasa ng Bible and meditate. Even for just only half an hour. Kasi napaka-importante. Kung ang anak mo, nakikita kang nagbabasa ng Bible, they will be curious. Diba? Pero kung nakikita ng anak mo, sabi sa Facebook doon, dala-dala ng anak ni Caldero, Nay, gutom na ako. Nagpi-Facebook ka pa kasi, inuuna mo. Diba? Hindi naman yun ang magiging ehemplo maganda para sa mga anak natin. Try to be, convince your kids sa bahay. Pag tiningnan kasi natin, nakukonvince ba natin yung mga anak natin na may pananampalataya tayo sa Panginoon bago tayo mag-convince outside our house? Diba? Yun ang tanong eh. Nakikita ba ng mga anak natin, nakikita ba ng asawa natin, kung hindi man naman, if our husband don't go to church with us, does he see you exercising your faith? Ganun ang tanong doon eh. If this is you exercising your faith, maniniwala sila na talaga ang Diyos mong sinasamba ay buhay. Amen po ba? So, ito po, number 5 is, God, she made God's number 1 in her life. Number 1 daw ang Panginoon. Sabi nga noon, nung naniligaw si Kuya Sitas kay Ate Evelyn, ang sabi daw eh, ikaw lang at ikaw lang ang number 1 sa puso ko. Hindi daw po yun. Sasabihin mo kay Ate Evelyn, ikaw lang at ikaw lang ang number 2 sa puso ko. Sabi naman ni Ate Evelyn, ha? May gagawa ko? Oo, si God. Hindi na siya magagalit sa iyo, di ba? Si God kasi di ba? Nang number 1 sa puso. Amen po ba tayo? Lahat po ba tayo number 1 natin ang Panginoon? Amen. Amen. Parang mahina. Amen. Number 1, amen. Thank you, Jesus. Ang pang-apat po is, Naomi exercised her trust in God. Trust ba natin ang Panginoon? Amen. In everything we do we trust God? Amen. In every failure we have, do we trust God? In every trials that we have, do we trust God? Amen. Amen. Trust God with all your heart. Of course, she did that. Kahit na namatay si Elimelech, namatay si Malon, namatay si Chalon,
nakita ni Ruth ang buhay ni Naomi that she trusted God. That is how faith is. Amen. Ang trust nga daw niya di ba? Of course, hindi natin mabiblame kung ano man ang nangyayari, but we always have to trust God in everything that is happening in our life. Amen? Amen. Sabi nga daw, may nakita ka minsan sa likod ng kotse, di ba? You're in my heart, you're in my soul. Ano pa nga ba yan? You're in my heart, ayun, di ba yun? Di ba? You're in my heart, you're in my soul. Ano pa ba yun? Isa? Tatlo yan, di ba? Yun pala, editon yan. Huwag naman ganun. God, we put our trust in God. If we have faith, we put our trust in God. Ito po ang ginawa ni Naomi. Ang ginawa niya pa, bakit siya nag-trust sa Lord? Nakita niyo sa istorya dito, sa story nila, nung namatay si Elimelech, hindi siya bumalik sa Judah. And talagang nagdala sa kanila doon sa Moab is Judah, ay si Elimelech, di ba? Nung namatay yung mga anak niya, hindi pa rin siya bumalik. But there was a right time that she come back. Sabi ng ganun, she waited upon the Lord. Amen? She waited upon the Lord. Kasi ang sabi dito, sometime later, nung namatay na yung mga anak niya, she heard that God had blessed His people by giving them good crops. So she waited upon the Lord. Hindi ko sinabi na mag-antay kayo ng 10 taon bago kayo bumalik kung ano man ang mga plano nyo. But God always give you the knowledge or give you the wisdom kung kailan siya sasagot sa ating mga prayer. She waited upon the Lord. Ang sabi nga sa Isaiah 40:31, for those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar in wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Kaya yun ang ginawa ni Naomi. Ano pang ginawa ni Naomi? Kung ikaw namatayan ka ng 3 tao sa buhay mo in a span of 10 years, anong mangyayari sa buhay mo? Madidepress ka, di ba? You won't have strength, but Naomi, she draw her strength from God's, and she don't rely on herself, but she rely on God's. Sabi dun sa Ephesians is finally be strong in the Lord and He is mighty. He is our refuge in times of trouble. Amen po ba? He is our strong tower. Amen? Amen. Bukas pa tayo matatapos dito. Mahaba-haba pa tayo. Ngayon ang pangatlo is, ay pang ano na, she focus exclusively sa Panginoon. Sa gitna ng unos, she focused herself sa Panginoon lamang. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Diba? Sino ang creator ng faith natin? Without God, we don't have faith. Without God, we don't have hope. Diba? So, yun po. Kagaya ni ito nung time na ito na pinakita ni Naomi sa mga daughter-in-laws niya, nasaan sila? Nasa Moab, di ba? Moabites doesn't worship Jehovah. Pero si Naomi, yun at yun pa rin ang pinapractice niya. She's exercising her faith in a foreign land, wherein pinakita niya ito na hindi siya takot just in case meron man silang persecution. Di ba? Where there is persecution na mag-practice ka, sa Saudi Arabia, there's a lot of Christian. Di ba? Meron lang silang mga, sinong mga na-convert doon. Si Pastor Carding can testify of how they persecute the Christians. Of how they, natatakot sila. Pero the strong faith is, nandoon dahil they put their trust in God. So, ganun din ang nangyari kay Naomi. Although, hindi niya alam whether ang mga Moabites is going to, sabihin sa kanya, hindi ka pwedeng
practice ng faith mo sa kay Jehovah. But yet, she show na ganito ang klase ng pag-worship ko sa Panginoon. Amen? What about the life of Daniel? Sinong nakakaalam ng story ni Daniel? Yan ang story namin last week sa mga bata eh. Did he practice his faith in front of those people who wanted to persecute him? Yes! Di ba? Inano siya. He was not afraid to be in the lion's den. Di ba? Kaya worried ang king sa kanya. But what did happen? God have rescued him. Yun ang mangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Never give up on believing in God. And that is how we have to influence our children, influence the people around us, influence our co-workers. Hindi niyo pa ba alam na masyadong ang tingin ng mga tao sa atin bilang mga Kristiyano is they look up in our life. Isang pagkakamali lang natin, give it back to us. So parang, lagyan lang yan, di ba? Medyo malinis yan, di ba? Lagyan lang natin ng dot, yun ang nakikita nila. So we have to be, ako nga, guilty din in a sense, pero kailangan natin. Mahirap sumunod sa Panginoon, but if God is with us, who can be against us? Amen? Amen. Ngayon ang mga faith na mga titingnan natin sa modern times nga daw. Ang faith ba natin, tanong lang ito ha, ang faith ba natin revolves in if ba yun if? If God bless me in my career, or heal my sickness, or give me a good health, or give me a beautiful husband to be, or husband, or give me a good wife, or protect me from my enemies, or anything that we ask from God, will I be a good Christian? Iyan ba ang klase ng faith ang tinitingnan natin? If God blesses me, I will be a good Christian, I will go to church every Sunday, then I will commit myself in the service of God in the church, then I will give my 10 tithes sa ating Panginoon. No. That is not the faith that God is asking you to do. God is asking your example na ito ang faith, although whatever is happening to our life, although may mga unos, may mga sakit na nangyayari, we are not exempted even if we are Christians. It will come to us, anything that is nangyayari sa mga hindi Kristiyano. So ang faith is, although we suffer from sudden illness, although we lost our job, although we are unfairly treated kung ano man ang mga bullying na nangyayari sa trabaho, we cannot run away from it. But God will always be with us. We are going to continue in loving Him because He has the plan for our life. Anything that is bad will be turned into good. Amen? Amen? Amen. Yun ang klase ng faith na hinahanap ng Panginoon sa atin. So nowadays, that faith that God is asking, there is no conditions. Only God's love. Okay? Amen. Ang pangalawa po na karakteristik ng mahaba to ha. Basta bukas pa tayo dito ha. Bear with me kasi tagal 3 taon ko ba namang binuo ito. Yeah. Ang pangalawa po is Naomi is mother who loved God. Parang ganun din parang faith din Pero paano natin ipapakita sa Panginoon mahal natin siya? Paano natin pinapakita na mahal natin ang Panginoon at mahal tayo ng Panginoon sa buhay Kristiyano? Siyempre, alam natin may faith tayo. Sa journey ng Old Testament, nung umalis si Ruth at saka yung mga daughter-in-laws niya, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Kasi puro sila babae. At that time, di ba, very dangerous. Ang dangers, hindi mo alam. Kapag wala kang lalaki na defender, mga defender nila noon, warriors nila at that time are mga lalaki. Ang mga babae kasi hindi masyadong, they are all protected. But Naomi
she knows that God's love them. Sabi nga dun sa Psalms 68:5 is, I will be the father of the fatherless, a defender of widow, in God in His holy dwelling. Defender siya ng mga widows. So alam ni Naomi, she will not have a good life if she's going to stay sa Moab. Kaya gusto niyang bumalik sa Judah. Gusto niyang bumalik sa Bethlehem. So parang tayong mga anak niya. Tayo kung nandun ka sa Moab, ibig sabihin sa sinful place. Bumalik tayo sa Panginoon, where Judah is, where God is going to protect His people. Kaya itong ginawa na-follow niyo po, ginawa ni Naomi, alam niya mapuprotektahan siya ng Panginoon sa Judah. So that's why she come back to Judah. Dahil alam niya magiging depender niya ang Panginoon. Amen. Naalala ko nung araw, 3 years ago, yung kapatid ni Rudy, nabalo. At that time, wala siyang trabaho. Yung anak niya, 5 ang anak nila, ang asawa niya is inter-island na seaman. Suddenly, nagka-accident na-aksidente siya sa barko, puntog yung ulo, patay. Diba? Siyempre, nagtog yung namatay siya. So, without work, ang sister ni Rudy, although at that time, we did help sa education ng ng eldest son niya, pero hindi namin lahat masusistentuhan. So, nung namatay yung asawa ng kapatid ni Rudy, we did pray. Ang prayer namin is, we claim the promise of God that you will be the father of the fatherless. You will be the defender of the widow, sabi. So, kinlaim namin yung after few months nang namatay ang husband niya, nagkaroon siya ng trabaho. After 1 year, nakagraduate yung anak niya kasi patapos na noon yung anak niyang panganay, nakagraduate na siya. Second daughter, ang second child, nag-aral, nakapasok sa school na walang tuition. So, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ngayon, nakagraduate ng second na anak, before nag-graduate, may trabaho na. Ang kapatid ni Ruby, imbis na nahihirapan, she become prosperous. Maganda ang trabaho niya, may mga overtime pa daw siya. Yung anak niya, yung panganay niyang anak, nakasakay na sa barko. At ang pangalawa niyang anak is also working in the same company where she's working. So, kung titingnan mo, nawala nga yung asawa niya, pero ang prosperity ng Panginoon, hindi niya pinabayaan, di ba? Pinangako niya na, I will be the father of the fatherless. I will be the defender of the widow. Di ba? So, doon yung nakikita na hindi talaga umaalis ang Panginoon sa buhay natin. And at the same time, naging naman sila, they started, nung nawala yung asawa niya, they started going back to church. Kasi noon, hindi siya nag-church eh. So, yun po ang kagandahan ng buhay ng Panginoon. Amen. Ngayon, ang titingnan natin din ang obedience kung paano pinakita ni Naomi ang love niya sa Panginoon. Sabi daw, kung love natin ang Panginoon, we have to obey His commandments. If you love me, you will obey my commandments, sabi sa John 14:15. If you love me, you will put me first. If you love me, you love your brothers and sister. Love one another. Kung makulit, sabi ng isa, di ba?
Eh kung makulit, love ko pa rin ba? Siyempre. Sabi ng Panginoon, kahit makulit siya, love one another. As I have loved you, you must love one another. Then, everyone will know that you That you are are my my disciples. disciples. Diba? Yun ang pangasabi ng Panginoon eh. Kung hindi mo love si Kuya Sitas, hindi ka sasabihin ng Panginoon, hindi mo dinideclare na disciple kita. Kasi may hatred ang puso mo eh. God always look at to our hearts. Diba? He always look at to our hearts. Kahit na sabihin mo, it's come out of your mouth, but anong nasa puso mo? God still see that. Amen? Ngayon, sabi ng ganun, ito medyo, pag love mo ang Panginoon, tell others about God. Nagagawa po ba natin to? Amen. Amen. Sabi sa Matthew 10:32, those who declare publicly ha, that they belong to me, not just in church, they belong to Jesus. Amen? Hindi mo dinideclare na I belong to GCIM. Sasabihin ng Panginoon, bakit? Ano bang GCIM? If you belong to me, belong to Jesus. I will do the same for those before my Father in heaven. Ganon din ang pagpapakilala ng Panginoon sa atin. Sasabihin niya doon sa Diyos Ama, eto, hindi niya ako kinakahiya. Amen. So, it's the same way that Jesus is going to do that. Pero may pero talaga, no? But those who reject me publicly, I will reject before my Father in heaven. Nasa Bible po ito. Hindi ko gawa. Nasa Bible po. Yun ang sinabi ng Panginoon. So if you declare that you are the son of God, you are the daughter of God, that you love God in front of other people, on how you ways, on how you behave, then God will not deny you. Amen? Pangatlo po na influence ni Naomi kay Ruth is, she is a mother with godly personality. Amen? Godly personality po ba tayo? Ano po ang description ng woman sa Bible? Binasa natin kanina sa Proverbs 31. Si Naomi po ay naging virtuous woman. She is a woman of virtue, character. She's not perfect. We are not all perfect. Wala po kasing perfect na tao, di ba? We are not righteous. But only by God's grace. Amen? So she is virtuous. Bakit? She loves God. Means that she loves God as her motivation. Parati tayong bumabalik sa Panginoon. Honest ba siya? Of course they are honest. Honest ba tayo? Amen. Amen. Sabi ni ate, nawawala daw yung pera ni ate. Honest ba yung... Amen. Diligent. Of course, lahat tayo diligent. Diba? Nagagawa natin yung mga trabaho natin. Pati nga mga lalaki diligent din Nagagawa nila yung trabaho natin. Diba? Amen. Ito din ang mga nakuha na personality ni Naomi. So she copied everything that ay ni Ruth sa kay Naomi. Kinapi niya, kumbaga nakita niya maganda Kaya yun ang pinamuhay din ni Ruth. Compassionate. Compassionate ba tayo? O, syempre, sabi nga daw sa oath mo as a nurse, may compassion ba tayo sa bawat isa? Sa may mga sakit, nadadalaw ba natin? Natitext ba natin yung may mga sakit? Nakakamusta ba natin? Amen? O pinagpipray ba natin yung may mga sakit? Ang tanong. O nakakalimutan nating ipag-pray, tinext ko pala si ganito. Tinext ko na Ba't pinag-pray mo ba? Amen?
So, kailangan natin, hindi lamang sa salita, kung hindi, we have to do it in our works. Amen. Attractive. Eh, lahat tayo attractive, di ba? Oh, walang ngumiti. Ano ba yan? Attractive ba? Ang mga kababaihan ng GCIM? Siyempre. Ano ba? Tumayo ka nga, Mayor. Di ba? Ganun man eh, di ba? Sabi na sa ano kanina eh, the woman wears beautiful clothes of silk and purple, but she is also clothed with strength and honor. Hindi lang sa pananamit. We have to give strength. Pagka nalulungkot ang asawa mo, patawahin mo naman ng konti. Pagka may problema sila, give them strength. Huwag mo put down ang asawa mo. Diba? Dakdakan mo. Hindi. Hindi lang tayo as a helper. Ginawa tayo ng Panginoon para mag-encourage. Amen? Supportive ba tayo? Amen? A woman, nga daw sa di ba? Woman's husband is well known and has a place and honor, respect with the elders. But she should be a man. He is without loving and supportive wife, anticipating and assisting him with attaining his goal. Diba? Kailangan supportive tayo sa husband natin. Kasi yung bank card nila nasa inyo eh. Diba? So, kailangan natin supportive tayo. Diba? Kailangan yan eh. Wise ba tayo? What about when we advise, mga kaibigan? Mga women, nag-a-advise ba tayo ng mali? We have to advise it. Nasasang-ayon kung anong sinasabi ng Bible. Naiinis na nga, dinagdagan mo pa. Diba? Di lalong mainis. Diba? We have to be wise. Wisdom is another virtue. Diba? Kailangan natin isasasang-ayon ang ating mga advice with the fruit of the Holy Spirit. Kailangan kung ano tayo nasasang-ayon sa mga sa Biblia at sa fruit ng Holy Spirit. Kasi yun ang nakikita eh. Amen po ba tayo? Amen. Ang pang-apat po na nakita ni Ruth kay Naomi is yung counsel niya. Mother's counsel. She listened to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Many are the plans in the mind of man, but in the purpose of Lord that will stand. Once Naomi had returned to Judah, she did not desire to keep Ruth all by herself. Inalagaan siya ni Ruth, pero in-encourage niya si Ruth na makapaghanap ng mapapangasawa. And what did she counsel? What did she advise? She advised na magkaroon siya ng mapapangasawa na bilong sa Asawa niya. clan ni Judah. Elimelech. Na nabilong sa kinsman's redeemer na tinatawag. Na righteous man, virtuous man that fear God. Amen? Pwede siyang makapag-asawa ng ibang mas bata, sabi nga ni Boaz eh. Pwede kang mag-asawa ng mas bata kasi medyo may edad na daw ito si Boaz eh. But she chooses to ask Boaz to be her husband. Dahil ito ang kinounsel or ito ang in-advise sa kanya ni Naomi. So, kasi righteous man si Boaz. Sa panahon natin ngayon bilang isang Kristiyano sa modern days, Boaz stands as the kinsman's redeemer. Dahil niredeem niya yung lupa ni Naomi sa pamilya niya para maibalik sa kanila. Yun ang binili ni Boaz. And accepted her to be
he accepted him to ma-accept. Bali, ang mangyayari, si Boaz ang bumili ng lupa at mapupunta sa clan. Ang pangalan is mapupunta pa rin sa magiging anak ni Naomi. Kung baga hindi mawawala yung pangalan ni Elimelech. So that's what happened at that time. Nung kinuha nila yung binalik yung lupa sa kanila, it will not go to Boaz family, but the land will remain to the name of Elimelech. Yun. Kasi at that time, ang tinatawag na kinsman redeemer is yung, alam niyo yung story ni Judah at sangka ni Tamar, na ang napangasawa ni Tamar, ang anak ni Judah na panganay, na namatay, wala silang anak. Nag-asawa siya ng second son, namatay din, wala silang anak. So kung sino ang magiging anak noon, yun ang mapapangasawa ng balo kasi sila ang magre-redeem ng lupa or sila ang magiging makuha nila yung inheritance. So yun ang story dito. So si Boaz become the redeemer. He become the kinsman redeemer. So para ang line of names ng Elimelech will not be wiped out sa book of Israel. Kasi ito yung inheritance nila noong binigay ng Panginoon ang land of Israel. So sa modern days, the kinsman redeemer, wala tayong gagawin para ma-attain natin ang kingdom of God. Ang redeemer natin is ang Panginoon. Nakuha nyo? Ang redeemer natin is ang Panginoon. Si Ruth at si Naomi, wala silang ginawa. They just waited para i-redeem ni Boaz ang lupa sa kanila at maibalik sa pangalan nila. It's the same way what is happening to us right now. Wala tayong ginawa. All paid price po ang kingdom na binigay sa atin ng Panginoon. All we have to do is to accept the Lord Jesus Christ as our Savior. Yun lang ang gagawin natin. It's all been paid for. All the debt that we have is all been paid for on that cross of Calvary. Amen? Yun po ang ginawa. So, yun ang titingnan nyo. Tayo ngayon, wala tayong gagawin kung tumawag lang ng Panginoon. Tatawagin na natin ng Panginoon. Just ask forgiveness. Accept God as our Savior. He is going to redeem us from our sins. Amen? Amen. So, ganun din po pag mga kababaihan. Tatanong ko lang po, ang buhay ba natin ay nakaka-influence ng mga tao na nasa labas ng church? Not just inside church, but does our character influence outside the church? Amen? Ito po ang katanungan. Kung namumuhay tayo na nasasang-ayon sa Panginoon, and we practice our faith, we practice our love to God, nagagawa po ba natin na makaka-influence? Hallelujah. By positioning Ruth, conclusion na po tayo. Huwag kayong mag-alala, pero ang conclusion ko po 1 oras. By positioning Ruth into the marriage to a close relative, Naomi also enjoyed perpetuation of Ruth's faith in God, thus ensuring an everlasting growing faith. A mother-in-law wisdom was a powerful influence in leading and committing Ruth to God, to the reminder of her earthly life. Napakalaking influensya niya ang ginawa, okay? A mother-in-law's impact upon the family life should never be minimized, as the story of Ruth illustrates. Naomi was an example of a godly woman and a mother-in-law. Ruth's administration of her mother-in-law's life was exemplified
by care and loyalty towards her. Although Naomi's quiet lifestyle, Ruth learned about God and accept Him as Lord. A thing that did not occur during sa marriage nila ni Malon. Sabi nga napakalaking influensya ang nangyayari sa buhay ni Ruth, di ba? Iniwan niya yung family niya Iniwan niya yung mother niya. Pero hindi siya nagsisi. Di ba? Because she declares to Naomi that your people will be my people. Your God will be my God. Ang commitment niya is nandyan dahil sa influence ni Naomi. And you know what happened? You know what is the life of Ruth become? Sinong nakakaalam? After na napangasawa ni Ruth si Boaz, alam niyo kung ano nangyari sa buhay ni Ruth? Do you know that isa sa mga babae na nasa Bible, dalawa lang ang babae na may pangalang book o nakabook sa Bible, si Ruth at saka si Esther. Kung tutuusin natin, talagang hindi siya worthy, di ba? Kasi hindi naman talaga siya, hindi naman siya legitimate na Israelite. Sa Elite, oo. Mumapart siya eh. But because of this declaration and submission niya, dineclare niya na your God will be my God. Your people will be my people. Binless siya ng Panginoon. Ruth and Boaz, nagkaanak sila, pangalan si Obed. Si Obed naging tatay ni Jesse. Si Jesse naging tatay ni David. Si David naging king ng Israel. Kuha nyo? Kung gaano kalaki ang blessing sa kanya. Nakuha nyo yung buhay? Yeah? King David became the ancestors of Jesus Christ. Sa line ni David na kuha ang nagmula Jesus si Christ. Jesus Christ. So you see how God moved in different ways. Kung tutusin mo ito, it's just like us. Si Ruth, hindi karapat-dapat na maging kasi hindi siya karapat-dapat na maging Israelites. Kasi by birth, she is not a Jew. By birth, she will not inherit the promised land. Hindi niya makakukuha yan. But because of that declaration na sinabi niya, your people will be my people. Your God will be my God. Amen? Hallelujah. Tayo ba? May declaration ngayong umaga. Amen. Amen? Kung hindi pa po tayo napaka-commit ng your God, napakasarap. Pagka kaibigan mo, sinabi mo, nag-share ka ng Word of God, ano sasabihin sa'yo? Ay, ang kulit-kulit naman ito. Diba? Pero kung ang kaibigan mo, nag-declare na your God will be my God, napakasarap isipin mo. Amen? Napakasarap isipin. Tayo mga kapatid, dineclare ba natin sa araw na ito that God, Jesus Christ is our Savior and our Redeemer? Declare ba natin? Then go out and tell the world. Amen. Amen. Hallelujah. Moderator. Ito po, Ate Sonia, Pastor. Dumako po tayo sa ating pong pagbibigay sa Diyos, ang ating pong tithes and offering. Malak.
Ikaw na. Malak. Ikaw na yan. Si Malak, malaki na. The foil catch on fire. The foil. Tayo po lahat ay tumayo. Pagpasalamat po natin po biyayang ito sa Panginoon. Ikilang Diyos sa aming Ama, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isang kapigat. Salamat po Diyos sa araw na ito, O Lord, na patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin, O Father God. Lord, salamat po sa offering na ito, O Lord, sa buhay ng bawat isa, O Lord, ng aking mga kapatid, O Father God, na nagbigay, O Father God, ng kanilang trip sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanila pong mga buhay, O Father God. Patuloy niyo po silang pagpalain sa kanila pong mga buhay, O Lord. Panibagong kalakasan, Panginoon, ang ipagkaloob niyo sa kanila, Panginoon, maging sa kanilang mga pamilya, O Lord. At sa amin pong mga nanay, Panginoon, na nagdidiwang kanilang araw na yung araw na ito, Father God. Lord, patuloy niyo po silang gabayan bilang isang ilaw ng tahanan, O Father God, mga ilaw ng aming mga tahanan, O Lord. Salamat po sa kanila pong mga buhay, O Father God. Nawa, Panginoon, ang biyayang ito, O Lord, ay magamit din, Panginoon, sa pagpapalawak ng iyong kaharian. In Jesus' name, Amen and Amen. Wala na po siguro tayong testimony, pero nice ko pong yung pong ating pong mga ina ay doon po dadaan sa likuran nun. Iikot po kayo. May children's presentation. Meron. May presentation May sa kanta. Sana sila. mga bata. Tawagin ko muna po yung mga bata. Tapos i-close po tayo sa prayer ni Kuya Silas. Isa. Mga bata. Sige po. Nagpapasalamat lang si isa lang mag-testimony. Papasalamat lang po. Oo nga pala. Magandang umaga po sa inyo lahat at praise the Lord. Magpapasalamat lang po ako sa nakalipas na birthday po, yung umatid ko sa bahay at yung card.